Mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid po sa Majuro Christian Church. Tayo po ay nasa ating pulong panalangin ngayong pong araw ng Biyernes, September 12, year 2025. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon dito sa aklat po ng Juan, kabanatang 4 sa talatang 23 at 24. Dalawang talata na pamilyar po sa atin, at ito po ay tumutukoy tungkol po sa pagsamba. At bigyan pansin po natin ang tungkol sa worship o pagsamba sa ating Panginoon. At sa Biblia po ay talagang napakahalaga po ng pagsamba sa ating Panginoon. Tingnan natin ang mga bagay na katotohanan ng salitang ito, ng pagsamba. At nawa po ipagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral na ito, at sa mga susunod na mga gabi po ng ating pulong panalangin ay medyo tayo po ay magbabad dito sa salitang pagsamba. So may mga bagay tayo na dapat matutunan, at mas lalo pa ito ay magpalago po sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sa ating pananaw tungkol po sa pagsamba na napakahalaga. Tayo muna po'y manalangin sa Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ay aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, na alam po namin, Panginoon, ang pagsamba ay napakahalaga para sa buhay ng isang mananampalataya sa Panginoon, na kung paano ay ito po'y katunayan, Panginoon, ng aming tunay na relasyon para sa inyo. Pangunahan niyo po kami at gabayan sa pag-aaral na ito. Ikaw ang patuloy naming makilala at mas lalo pang lumalim at maging makahulugan, Panginoon, ang aming pagsamba para sa inyo. Pangunahan niyo po kami at gabayan ng Santong Espiritu, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, tingnan po natin ang talatang Juan, kabanatang 4 sa talatang 23 at 24. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Darating ang oras, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ang magpala ng Kanyang mga salita. So dito sa pakikipag-usap ng ating Panginoon Jesucristo sa babaeng Samaritana, ito po yung pinaka-konteksto po ng aklat na ito. Nakausap ng ating Panginoon Jesucristo ang isang babaeng Samaritana, at sa customary nila ay ang isang Hudyo ay hindi dapat makipag-usap sa isang babaeng Samaritana. At ito po ay isang bagay na ipinagbabawal po nila sa hindi isang kalahing Hudyo. At para sa kanila ay isang maruming tao ang hindi kalahi nila. At dito ay sa pakikipag-usap ng ating Panginoon sa babaeng Samaritana ay ipinahayag niya ang isang bagong pamantayan po ng pagsamba, na hindi po ito nakatali sa lugar, kundi sa Espiritu at katotohanan. At ang Ama ang naghahanap ng mga mananamba na may pusong tapat, puno ng Espiritu at nakaugat po sa katotohanan ng Kanyang salita. Dahil ito ang pinagmamalaki ng babae. Sabi ng aming mga unang mga magulang, dito sasamba, dito magsasama-sama upang sumamba sa aming Panginoon. At tingnan natin dito yung salitang Espiritu, pneuma sa Greek, ang Espiritu na ito ay pneuma. Ibig sabihin isang buhay na hininga o lakas mula sa Diyos, ang nagbibigay buhay at nagpapaugnay sa tao at sa Kanya. Alam po natin, ang isang taong makasalanan kailanman ay walang kaugnayan o relasyon sa Panginoon. Spiritual, siya po ay patay. So wala pong relasyon nung tayo magkasala sa Panginoon. Ito'y naputol at wala tayong kaugnayan sa Kanya, at tayo ay nabibilang na parang isang patay, sapagkat spiritually wala tayong kaugnayan sa ating Panginoon. Pero sa pamagitan ng Espiritu, nung tayo sumampalataya, ang Espiritu Santo na nasa sa ating buhay, binuhay niya,
ang ating relasyon o pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon nung tayo sumampalataya at pakipag-ugnayan sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang pagsamba po ay isang pagpapakita na ito ay isang may relasyon sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga, no, na mabubuhay lamang o mabubuo ang isang tunay na pagsamba kung tayo po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, at dito makikita ang tunay na relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya ang pagsamba napakahalaga po. Marami tayong makikita na iba't ibang uri ng pagsamba sa mundong ito. Iba't ibang grupo, iba't ibang mga pamamaraan ng pagsamba. Pero ang tunay na pagsamba ay isang may kaugnayan na talaga sa ating Panginoon, no? Doon po mangyayari ang tunay na pagsamba. Kaya ito'y nagsisimula sa isang buhay na relasyon, isang buhay sa pamagitan ng banal na Espiritong mananahan sa ating mga nagtiwala sa ating Panginoon. Nasabi pa rito, katotohanan, no? Aletheia sa Greek, no? Na makikita natin. Hindi lamang kawastuan ng salita, no? Na makikita natin, kundi isang pamumuhay na naaayon sa Diyos mismo na siyang katotohanan. So hindi lang isang relasyon, dapat may relasyon tayo sa Panginoon sa tunay na pagsamba, kundi ito ay nakabatay din sa katotohanan. Ibig sabihin, isang pamumuhay na naaayon sa Diyos na siyang katotohanan. Pagkatapos na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, ito ay susunod sa pamumuhay na naaayon sa kanyang mga salita. Kaya napakahalaga, no, sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon ay ang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, at ito'y nababatay sa pagsunod natin sa katotohanan ng Kanyang mga salita. Kaya nakakalungkot man sabihin na posible na merong sinasabi na sumasamba sa Diyos na lumikha, o sabihin natin sa Panginoon, pero kung wala siyang relasyon at buhay at relasyon na nakakugnay sa ating Panginoon, hindi pa niya nararanasan ang tunay na pagpapatawad, no, at pagsisisi ng kanyang kasalanan sa ating Panginoon, hindi pa siya lumalapit sa ating Panginoon, hindi pa niya talagang isinusuko ang kanyang buhay sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi pa tayo nananampalataya sa Kanya, ay posible na yes, sinasabi natin sumasamba tayo sa Panginoon, pero wala talagang kahulugan ang ating pagsamba sapagkat wala tayong kaugnayan o relasyon sa ating Diyos. Kaya ang sabi rito sa ating binasa ay hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya. Di ba? Hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya. Yes, maraming mga sumasamba. Pero sila kaya yung tunay na hinahanap ng Diyos na mananamba? Sapagkat kung wala silang relasyon sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, no, hindi pa niya nakakamtan ang ginawang benepisyo ng Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus, no, sa kanyang paghihirap, sakripisyo, pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay, kung ito'y wala pang tunay na ginawang kaugnayan sa atin para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, ang pagsamba na ginagawa natin ay walang silbi, walang halaga, no? Hindi ito ang tunay na masasabi natin na mananamba sa ating Panginoon na hinahanap ng ating Diyos. Kaya napakahalaga po noon, no, sa espiritu at katotohanan, and then sila ang hinahanap ng Diyos sa mga tunay na mananamba. Kaya hinahanap ito ng ating Panginoon. So sinasabi rito na hinahanap isang aktibong paghahanap ng Ama, no, na nagnanais siya ng malapit at tapat na ugnayan sa mga sumasamba. May kaugnayan ang mga sumasamba sa sinasamba. Napakahalaga po noon, mga kapatid. Kaya ito'y magandang siyasatin po natin sa ating mga sarili. Yes, aktibo tayo every Sunday sa pangmaramihan nagpasamba natin sa Panginoon. Yes, sa pang-araw-araw nating buhay personally, sumasamba tayo sa Panginoon. Pero ang tanong, tayo kaya ay kasama doon sa mga tunay na mananamba na merong relasyon sa ating Panginoon? Sapagkat kung wala,
baliwala po ang ating pagsambang ginagawa sa Kanya. Yung pang personal at yung pang maramihan nating corporate na ating ginagawang pagsamba sa Kanya. Napakahalaga po noon. May relasyon ba ako sa Kanya? Doon pa lang magsisimula ang ating tunay na pagsamba. Ama ng Espiritu at katotohanan, no? Salamat at hinahanap ng ating Panginoon ang ating puso upang maging tunay na mananamba. No? Na makita ng ating Panginoon sa ating puso na talagang tayo ay tunay na mananamba sapagkat tayo ay may relasyon sa ating Diyos. Sumasamba na may Espiritu at hayaan, no? Ang Espiritu Santo na gumagabay sa bawat panalangin at papuri. Ito ang makikita natin. At nawa po ay ito ang napakahalaga na sumasamba tayo na talagang may gabay ng Espiritu Santong nananahan sa atin at hayaan natin ang Espiritu Santong ito ang siyang gagabay sa bawat panalangin natin, pag-usal ng ating panalangin at pagpupuri sa Kanya. Anong sabi ng Roma 8:26? Pasasamahan po ninyo basahin natin. Roma 8:26. Ito'y alam na po natin ito. Roma 8:26. Roma 8:26. Roma 8 talatang 26. Ito pong sabi, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So napakahalaga talaga, no? Ng tunay na may relasyon sa pamagitan ng Banal na Espiritong nananahan sa atin, sapagkat kung wala ang Banal na Espiritu sa ating buhay, nananahan sa atin nung tayo sumampalataya, anong iuusal natin panalangin, anong mga bagay na maaaring paggamit natin sa panalangin sa ating pagsamba sa ating Panginoon? Walang saysay, di ba? Kaya salamat ang Banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa atin sa ating panalangin, sa paggamit ng pagpupuri at pagpapasalamat para sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng tunay na relasyon sa Kanya. Sumasamba ng may katotohanan na itaguyod ang pagsamba na nakaugat sa salita ng Diyos at hindi sa tradisyon ng tao. Samahan po ninyo kung basahin ng awit 119 verse 160. Awit 119 119 11 sa 160 na talata. 119 ng awit verse 160. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa talatang 160. Ang buod ng kautos ay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. So lahat po na nakabatay, ang pinakabuod ng kautusan ay nakabatay sa katotohanan. At gayon din po sa ating pagsamba sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanya bilang mananamba at tunay na mananamba sa Kanya. Ang lahat po ng ito ay nakabatay sa katotohanan ng Kanyang mga salita at ito ay magpakailanman. So napakahalaga po noon. Hindi po ito nakabatay sa mga tradisyon na ginagawa natin sa mga pagsamba. Hindi ito nakabatay sa kinaugalian natin, kinalakihan natin. Ang tunay na pagsamba ng mga tunay na mananamba ay nakasalig o nakabatay sa katotohanan po ng salita ng Diyos. Sa Espiritu at katotohanan ay sasampahin natin siya. May relasyon at nakabatay po ito sa sinasabi ng pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Maging tunay sa pagsamba, no? Hindi anyo o panlabas, hindi pusong bukas at totoo. Sama. Ganyan po ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. No? Ang tunay na mananamba at tunay na pagsamba sa Panginoon, hindi po ito panlabas, hindi po ito pagagandahan sa panlabas, hindi ito paramihan ng mga ritual na gagawin natin sa panlabas, kundi ito ay pusong bukas na totoo sa ating Panginoon at sa ating Ama. Anong sabi ng Isaiah 29:13? Isaiah 29:13. Propeta Isaiah 29 sa talata pong 13. Isaiah 29 verse 13. Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito
at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso. Marami pong ganyan. No? Sa bibig, sa mga ginagawa na nakikita natin na parang napakalapit nila sa Panginoon. Sa kanilang ginagawang mga ritual, tradisyon, sa kanilang pagsamba. Pero baliwala po ang mga bagay na ito sapagkat kung ang puso nila ay malayo sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ito ay mula sa ating puso ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Hindi sa kalinisang panlabas, kundi ito'y sa katotohanan at kalinisan na mula sa ating mga puso ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Baliwala po kung wala tayong relasyon sa Panginoon sa iba't ibang uri na ginagawa nating pagsamba. Ang sabi rito, Ama ng katotohanan, no? Turuan mo ako na sumamba sa iyo ng buong puso, no, sa espiritu at katotohanan, at huwag mong hayaan na maging mangmang o peke ang aking pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng tunay na may relasyon tayo sa Panginoon. Kaya po ang pagsamba ay mula sa simula hanggang sa huling pahina po ng kasulatan. Ito ay ang pinakagitna ng kwento ng tao at ng Diyos. Hindi ito isang dagdag na gawain sa buhay. Kaya minsan ang feeling natin, pag panahon o araw ng pagsamba, parang mabigat para sa atin. Para bang dagdag na trabaho para sa atin. Hindi natin kinagigiliwan, hindi natin pinanabikan, sapagkat para sa atin ito parang dagdag lamang na gawain. No? Na kundi ito'y mismong dahilan, no, ng paglalang sa atin ng Diyos. Na ang tao ay nilikha upang makilala at magbigay po siya ng kaluwalhatian sa lumalang sa atin. Sana iyan ang ating pakiramdam. Sana iyan ang ating pananaw sa pagsamba sa Panginoon. Hindi ito isang kabigatan, hindi ito isang dagdag na trabaho. No, na pagkatapos natin magtrabaho sa loob ng 6 na araw, pagdating ng unang araw ng Sanlinggo, na gagawin natin ang pagsamba sa Panginoon. Parang pagod na pagod tayo. No? Sapagkat iyon ang akala natin. Ito'y dagdag na trabaho para sa atin at pasan. Hindi natin alam na ito ang kadahilanan kung bakit tayo nilikha ng Diyos upang magbigay ng kaluwalhatian para sa Kanya. At naniniwala ako, marahil ito ang ating damdamin sapagkat wala tayong tunay na relasyon sa lumalang sa atin, sa nagligtas sa atin para sambahin siya. Sa bawat yugto ng kasulatan, mga gawa, sulat o epistula hanggang sa pahayag ay pinapakita kung paano ang pagsamba ay anyo po ng pagpigil, pagtitiwala, pagtugon at pag-aalay ng ating sarili. Kaya sa serye po ng pagsamba na ating pag-uusapan sa mga susunod na mga Biyernes ang ating pulong panalangin sa pagsamba ay makikita natin ang iba't ibang mukha ng pagsamba mula sa altar ng mga patriarka hanggang sa awit ng mga manunulat, mula sa sigaw ng mga propeta hanggang sa buhay ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating paglalakbay ay hindi lamang para matuto ng kaalaman, kundi upang muling matuklasan na ang pagsamba ay isang buhay na tugon sa Diyos na laging naririto. No, nawa po sa maikling panimula ng ating magiging serye sa pag-aaral po sa pulong panalangin ang tungkol sa pagsamba sa Panginoon. Napakalaga sa pasimulang itong pag-aaral natin ay, ako nga ba'y isang tunay na mananamba na isa sa hinahanap ng Diyos? At ito lamang yung mangyayari kung tayo po ay may tunay na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Inuulit ko po, tayo po yung mga taong nagkasala sa Diyos, lumihis ng ating mga lakad, parang mga naging tupang ligaw sa harapan ng Panginoon. Dahil sa ating pagkakasala at pagkukulang sa Panginoon, ang ating relasyon ay naputol at wala tayong pakikipag-ugnayan o tunay na pakikipag-ugnayan o relasyon sa ating Panginoon. Pero salamat dahil sinugo niya ang ating Jesucristo. Siya ay naghirap sa krus, nagdusa, nagpasakit upang bayaran ang ating mga sala. At sa hirap na dinaras niya sa krus, siya ay namatay. Inilibing siya at pagkatapos ng 3 araw siya ay muling nabuhay. At tayo,
mga sumampalataya sa Panginoon tuwing unang araw ng Sanlinggo na sumasamba sa Kanya, no? Nagsasakripisyo para sa ating Panginoon. Nawa po, mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, mangyayari lamang ang tunay na pagsamba natin sa Diyos na siyang lumigtas sa atin ay kung mapapanumbalik po muli ang ating relasyon sa Kanya bilang ating manlilikha, bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At napakalinaw na salita ng Panginoon na sa pamagitan lamang ng ginawa ni Kristo sa krus, tayo ay magkakaroon ng katubusan ng ating mga kasalanan. Sa sino man sasampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi nating hayaan ang ating manlilikha, ang ating Panginoon ay muling panumbalikin ang ating relasyon sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya? Tanggapin natin siya bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, humingi tayo ng tawad, magsisi sa ating mga kasalanan at yakapin natin ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang Banal na Espiritu na siyang mananahan sa atin, magbibigay ng isang bagong puso upang tayo ay tulungan niya na sumamba mula sa Espiritu at katotohanan na patayan ng ating tunay na pagsamba. Nawa po ay sa panimulang ito ng serye ng ating pag-aaral sa pagsamba ay mas lalo pa tayong lumalim sa uri ng pagsamba na maaari natin gawin sa tulong ng Banal na Espiritu para sa ating Diyos. At nawa po magsimula ito sa isang tunay na relasyon ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon Kristo. Nawa po ipatuloy tayong ingatan ng Panginoon, pagpalain ng Diyos sa ating araw-araw na buhay, pagtatrabaho, sa ating mga pamilya, sa ating mga paglalakad, pamumuhay bilang isang mananampalataya na tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Hayaan po ninyo na patuloy kayong kasama sa aking mga panalangin at patuloy na sama-sama tayong susunod sa ating Panginoon at sariling tagapagligtas at magawa natin, no? At tayo makabilang sa mga tunay na mananambang hinahanap ng Panginoon. At ito'y magsisimula sa tunay na relasyon natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa aming pong maiksing debosyon mula po sa inyong mga salita. At nawa po, Panginoon, magsimula sa aming mga puso ang tunay na pagbubukas ng tunay na pagsamba na gagawin mo, Panginoon, sa aming buhay sa pamagitan ng aming pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, nang siyang magpapasimula ng isang tunay na relasyon at tunay na uri ng pagsamba na maaaring maibigay namin sa aming Panginoon. Ingatan po ninyo ang bawat isa, pagpalain, patuloy na palakasin sa buhay, pisikal, espiritual, at sa aming buhay, patuloy kami magtiwala sa inyo na kayo ang siyang mag-iingat sa amin sa lahat ng aming ginagawa at aming pamumuhay. Pagpalain po ninyo bawat isa sa mga may karamdaman, kayo ang patuloy na magbibigay ng kagalingan at sa iba't ibang uri ng mga pagsubok at tukso na naranasan ng bawat isa. Patuloy mo kami samahan at patuloy kami magtagumpay sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Papuri at pasasalamat at tunay na pagsamba ay aming pong ibinabalik sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Kristo at muli magkita-kita po tayo, no, sa araw ng Linggo para sa pagsamba sa Kanya at araw po ng Biyernes para po sa pulong panalangin. God bless po para sa lahat. Maraming salamat po.